Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito ay parte pa din ng kanilang bansa, subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war noon. Ayon pa sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi na parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. Bakit nga ba nagpupumilit ang China na angkinin ang Taiwan? Ano nga bang meron sa bansang ito? Ano nga bang mangyayari kung sakupin ng bansang China ang Taiwan? Ito na kaya ang pagsisimula ng World War III? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan nyo kung alamin kung ano ang mangyayari pag sinakop ng China ang bansang Taiwan. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon ay tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Nagpalipad ng mga military aircraft ng China sa loob ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o sa himpapawid na sakop ng Taiwan. Kahit na sino ang bansa ang pumasok sa ADIZ ng isang bansa, kailangan nilang magpakilala o humingi ng permiso bago pa man sila pumasok dito dahil kung hindi ay iisipin ng bansa na ito ay isang uri ng pag-atake. Ang bansang China ay paulit-ulit na nagpalipad ng kanilang mga military aircraft sa ADIZ ng Taiwan nang hindi nagpapakilala at walang kaukulang permiso. Dahil dito ay tila dismayado ang bansang Taiwan sa ginagawang ito ng China. Sa namumuong alitan ng Taiwan at China, muli na namang namagitan ng Amerika. Nagpadala naman ng Amerika ng mga missile destroyers at mga warships sa karagatan ng Taiwan. Subalit sa pagkakataong iyon, tila hindi natinag ang China at hindi natakot sa Amerika. Mula nang gawin ito ng Amerika, mas marami pang mga aircraft ang pinalipad ng China sa ADIZ ng Taiwan. Nangyayari ang iligal na paglipad na ito ng China sa teritoryo ng Taiwan halos araw-araw. Tila sinasabi ng China na hindi na ito tulad ng dati na maaaring takutin ng Amerika ang kanilang bansa dahil sa kasalukuyan ay may ibubuga na din ang China. Sa nakaraan kasing 2 dekada, ang puwersang militar ng China ay mas lalo pang lumakas. Ano nga kaya ang mangyayari kung lumala pa ang sitwasyon? Kung ikukumpara noong dekada 90, tila nasa China na ngayon ang mga pinakabagong armas at kagamitan sa pangdigma na maaaring pumulbos sa maliit lamang na bansa gaya ng Taiwan, mula sa missiles, warships, aircraft hanggang sa mga baril. May lumabas din ng mga ulat na ang Chinese Navy ay hamak na mas malaki na ngayon kaysa sa US Navy. Ang China ay may 360 na barkong pangdigma habang ang Amerika ay mayroon lamang 297. Kung sakaling maisip ng China na ang nag-iisang paraan upang mapasa kanilang muli ang Taiwan ay sa pamamagitan ng puwersahan nitong pananakop sa paulit-ulit na paglipad ng mga aircraft ng China sa himpapawid ng Taiwan na iniisip nilang isa lamang itong military exercise, paano kung isang araw ay bigla na lamang maghulog ang mga ito ng mga bomba sa isla? Kasabay ng paghulog ng mga bomba sa isla ay ang sunod-sunod na pagpasok naman ng mga missiles mula sa base militar ng China na halos kalapit lamang ng Taiwan. Kayang-kaya itong gawin ng China sa napakabilis lamang na sandali. Walang magagawa ang Taiwan dahil sa bansang maliit na kagaya nito, lalo na at mula sa himpapawid ay kitang-kita ang mga gusali, kalsada at railway. Siguradong sa isang iglap lamang ay mapupulbos ang Taiwan. Maswerte na lamang dahil ang ilan sa mga missile sites ng Taiwan ay nakatago sa mga kabundukan at mahirap para sa China na pasabugin ang mga ito. Maaaring sa tulong ng mga ito at sa mga nakatagong armas ng Taiwan ay magawa nilang makaganti kahit paano.
Siguradong pababantayan na din ng Taiwan ang kanilang mga baybayin dahil paniguradong papunta na din ang pwersa ng China na sakay naman ng mga warships. Ngayon ay maaalarma ang Amerika at ibang mga bansa. Sa biglaang pagsugod na ito ng China sa Taiwan, siguradong kahit ang Amerika ay mahihirapan kung ano ang kanilang gagawin at ano ang kanilang magiging reaksyon. Paano kaya nila po protektahan ang isang napakalayong isla mula sa kanila? Pero gayon pa man, kailangan na kumilos pa din ng Amerika at gumawa sila ng plano. Samantala, ang puwersa ng Taiwan ay lalo nang humihina habang ang China ay patuloy na nagpapadala ng kanilang puwersa upang suyurin ang buong Taiwan. Madali lamang itong gawin para sa China dahil kahit ano atang klase ng sasakyang pangdigma ay meron sila, mula sa mga aircraft hanggang sa mga warships na kayang-kayang magsakay ng mga malalaking bomba, armas at mga sundalo. Patuloy ang China sa kanilang pagsulong sa mga baybayin at itinataboy ang puwersa ng Taiwan. Sabihin na nating hindi sumusuko ang Taiwan at pilit pa ding naninindigan para sa kanilang bansa. Sa mga oras na iyon, nagsisimula na ding umaksyon ng Amerika. Maaaring magsimula sila sa kanilang mga base malapit sa China tulad ng Japan at Guam. Mula sa mga bansang ito ay manggagaling ang mga barko na may sakay ng mga jets, stealth fighters, bombers at mga submarines na may isang layunin: ang puntiryahin ng mga barko ng China na patuloy na nagdadala ng mga armas at tao patungo sa Taiwan. Ang Japan at Australia ay kilalang kaalyansa ng Amerika na maaaring lumabas na din upang depensahan ng Taiwan. Sa mga oras na to, may tuturing na ang Amerika at ang kanyang mga kaalyansang bansa ay nasa gitna na ng labanan laban sa China. Dalawang nuclear na mga bansa na nakikipag-away sa isa't isa. Itong nakakatakot na mangyari at iniiwasang magkatotoo ng marami dahil wala kahit na sino sa atin sa mundo ang nakakaalam kung ano ang susunod na mga mangyayari. Sa ganitong pangyayari kasi ay maaaring mas lumawak pa ang kaguluhan. Kung naisip ng Amerika na humingi ng tulong mula sa kanyang mga kaalyansa, tiyak na hihingi din ang bansang China ng kanyang magiging mga kasangga. Mga bansang magmumula sa iba't ibang panig ng mundo ang makikugulo at maraming madadamay. At ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang pagkakaroon o paggamit na ng ilang mga bansa ng kanilang mga armas na nuklear. Dito na magsisimula ang maituturing na bangungot at pinakamadilim na yugto ng giyera na sisira sa sangkatauhan. Maaaring magkaroon din ng senaryo na ang bansang China ay targetin ng mga base ng Amerika na nasa Japan at Guam na unang nagpadala ng kanilang mga tulong sa Taiwan. Maaaring itong pagugatan upang mag-all out na ang Amerika at maglabas ng mas marami pang puwersa. Habang itinutulak ng China ang puwersa ng Taiwan, maaabot ng China ang mainland at sentro ng Taiwan. Subalit doon ay sasalubong naman sa kanila ang malaking puwersa ng Amerikano at sa puntong iyon ay hindi na natin alam ang eksaktong mangyayari. Sa senaryo din na ito ay naisip ng ilan na maaaring gamitin ito ng India upang sakupin naman ang Himalayan border sa timog ng China. Kahit ang mga Tibetan ay maaari na ding maglabas ng sama ng loob sa matagal nilang pagpipigil, ay gagamitin din nila ang pagkakataon na iyon upang sugurin ng China at muling makuha ang kontrol sa kanilang rehiyon. Sa kaguluhang ito, sangkot ang maraming mga bansa, damay ang daan-daang libong mga tao at ari-arian. Subalit ang mga senaryo na ito na maaaring magbigay ng takot sa marami, partikular na ang pananakop ng China sa Taiwan, ay malabong mangyari. Nasa moderno na tayong panahon at maaaring gumamit ang China ng mas modernong paraan laban sa Taiwan, gaya na lamang ng mga economic sanctions, blockades, pressures, upang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi din naman malabong magkatotoo ang ganitong mga senaryo sa panahon ngayon, at ang mas nakakatakot, sa oras na magsimula ang ganitong mga senaryo ay napakahirap nang muling ibalik ang lahat sa dati. Sa panahon ngayon ay napakapayapa na ng mundo, walang digmaan o kaguluhan tulad ng mga nangyayari noon. Pero kung magsimula ang away sa pagitan ng malalaking mga bansang ito, siguradong magiging isa kang buhay na saksi kung ano ang itsura ng mundo sa panahon ng digmaan tulad na lamang noong unang panahon. Paano nga bang nahiwalay ang Taiwan sa China na dati pala ay parte lamang nito? Noong magkaroon na ng opisyal na Republic of China, naging mahina ang central government ng China dahil sa mga kabi-kabilang agawan ng teritoryo at labanan sa pagitan ng mga komunista at nasyonalista. Noong mga panahong iyon, ang Tibet at Mongolia ay nagkaroon ng sarili nilang mga gobyerno, subalit hindi kinilalang mga opisyal na bansa. Pero nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pumutok naman ang civil war sa bansang China. Giyera naman ito sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party.
Natapos ang hidwang ito taong 1949 kung saan nanalo ang Chinese Communist Party. Ang mga tao mula sa Nationalist Party ay nagtungo sa isang isla na ngayon ay kilala na bilang ang bansang Taiwan at ang mainland China ay pinamunuan ni Mao Zedong. Mula noon ay naging nagsasariling bansa na ang Taiwan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!